hindi bumababa po sa 40. Ito pong mga heat indices po natin. Ito pong matinding init ng panahon po, Doc Bobis, ano-ano po yung karaniwan naman po na heat-related illnesses na nakikita po ngayon po ng DOH? Actually, dalawa lang naman po, no, yung ating pong binabantayan patungkol po dyan, yung heat exhaustion at saka heat stroke. Meron din po tayong tinatawag, no, na heat cramps na maaari pong dulot ng extended exposure po sa mainit na panahon. Mhm. Yung heat cramps, yan po, no, yung kapag ang isang pasyente ay parang nagkakaroon ng muscle cramps o spasms po, no? Dahil na-expose po siya ng matagal sa matinding sikat ng weakness, isip fatigability, nahihilo, nawawalan ng ano po, no, nausea and vomiting, nagsusuka na, tinatawag na po natin yan heat exhaustion. At yung pinakadelikado po, no, very high temperature, very high body temperature, tapos altered mental state, at talagang unconscious na po, no, yung ating pasyente. Yan na po yung tinatawag natin na heat stroke. At ito po, medical emergency na po itong heat stroke, no? At kailangan po talagang maidala agad sa pinakamalapit na ospital. Yung pong ating pong ano no, yung pong ilan po ng mga kababayan po natin na merong underlying conditions like heart ailment, may mga high blood. Ito rin po is talagang pinag-iingat po ng kagawaran din po, Doc, no? Yeah, although wala naman pong direktang ano po, no, direktang cause yung init ng panahon doon sa pagkakaroon ng high blood at pagkakaroon ng diabetes. Pinag-iingat pa rin po natin sila doon sa direct exposure kasi nga po Mhm. maaaring maging contributory factor po ito, no? Mhm. Lalong-lalo na sa mga may high blood, yung sa may mga hypertension, na tumaas po yung kanilang presyon. Mhm. Kasi ayon po sa mga pag-aaral, no, kapag nagkaroon po ng extended exposure to sunlight or extended exposure to high temperature, mataas po ang risk na tumaas po yung ating mga blood pressure. Lalong-lalo Mhm. na doon po sa mga hindi controlled yung kanilang blood pressure. Kaya pinag-iingat din po natin, no, yung mga meron ng ganitong klase ng sakit. Opo, kung sakali po na talagang hindi maiwasan kasi lalo po yung mga traffic enforcer po natin, mga jeepney driver, tricycle driver, mga guards natin na talagang minsan nasa labas po sila, wala sila sa air-conditioned areas po. Ano po yung mga first aid na sakali pong makaranas po sila nitong heat exhaustion po at saka ito pong heat stroke, Doc Bobbins? At kailan Yeah. dapat na itakbo po sa ospital talaga? Sige po. So unahin natin yung prevention muna. So ang tama po kayo, ang pinaka recommended po, no, na prevention ng department ay yung pag-iwas po, no, sa sikat ng araw. So ayon po sa Pag-asa, from 10 p.m. at sorry 10 a.m. to Yeah. 3 p.m. yan po yung pinakatirik, no, yung pinakamalakas ang Mhm. temperatura ng araw, kaya dyan po dapat natin iniiwasan. So kung wala naman pong importanteng gagawin sa labas, manatili na lamang po, no, sa loob ng inyong mga bahay at doon po magpapresko. Pero tama rin po kayo doon sa mga kababayan natin na hindi po talaga kayang manatili at may trabaho po sa labas. Ang una po nating nire-recommend, no, ay dapat meron po silang ah, a ready supply ng inuming tubig. Mhm. Yun po ang ano natin, no, ang recommended para anytime na medyo nauuhaw at kailangan po ng inuming tubig, ready po sila at meron pong access. Kailangan din po yung kanilang pananamit ay presko at light colored. So iwasan po Mhm. natin, no, yung pagsusuot ng mga madidilim at yung medyo makakapal para po lumabas yung init ng ating katawan. And if possible, magdala po, no, ng panangga sa direktang sikat ng araw, katulad po ng payong o kaya ng sombrero para hindi Mhm. naman po direct yung sunlight na. Ngayon po, kung talagang sa kasamaang palad, meron na pong heat related illness, no?
yung ating mga pasyente, ang Mhm. una po natin gagawin kapag ka heat exhaustion po yan, kapag ka yung pasyente po, no, parang ang kanyang ano lang po, ang kanyang nararamdaman ay pananakit ng ulo, panghihina, ayan, nagsusuka lang po o kaya nahihilo, pwede po natin siyang idala sa air condition no na environment o dun sa mas malamig na environment. Mhm. So para yung kanyang body temperature. So kung meron po siyang Mhm. jacket, tanggalin po natin. Kung merong ibang layered clothing, tanggalin po natin. And kung makakapag-apply po tayo no ng wet na cloth doon po sa ating mga pasyente, mas maganda po yan para mas bumaba po yung temperature. Mhm. Ngayon po, kapag ka ang pasyente po ay nag-unconscious na, nawalan na ng malay, tapos nung tinouch nyo po yung pasyente, no, very mataas po, mainit na mainit ang kanyang body temperature. Yan po ay tinatawag nating heat stroke na. At ito Mhm. po ay isang medical emergency. At kailangan na po siyang itakbo sa pinakamalapit na ospital. Ayun. Okay. So talagang importante po ito na meron tayong alam sa prevention, first aid at kung kailan pumunta dapat sa ano no sa ospital po talaga. Pero Doc, dito po sa mga heat related illnesses po, meron po ba tayong data dito po sa Rehiyon 1 so far? Kung meron lang po kayong available data po na gaano kataas po ito ngayon na apektado po yung ating po mga residente dito po sa Region 1. Fortunately, sir, so far wala pa po tayong reported case ng Mm. heat-related illness dito po sa ating region. Although papataas pa lang din po naman kasi no ang heat index Mm. natin. Usually nagpipik po yan around late April or early May. Mga ganitong panahon po, no? So patuloy po ang ating pagbabantay at patuloy po yung paghahanda, no, ng ating mga ospital, mga health facilities para kung sakali man po na meron po tayong mga pasyente na idadala po dahil sa heat-related illness. Ayun, so good news naman po talaga. Unlike nung mga previous years na talagang itong ganitong ano pa lang panahon pa lang sobrang taas na po. Actually parang April pa lang noon eh. May mga ano na tayo, tala na po tayo, Yeah. 'di ba, Doc? Mhm. Yes, opo. Ang ano lang din natin, ang katulad po ng sinabi ng pag-asa, maaari po kasi tayo magkaroon no, ng extended high temperature dahil na rin po sa posibleng dala ng El Mhm. Nino. So, although wala pa po tayong reported na kaso, hindi po tayo nagpapakampante kasi nga po, Mhm. maaari pa rin talagang uminit yung ating panahon over an extended period of time. Kaya kailangan medyo handa pa rin po tayo. Apo. Doc, may epekto po ba pag sobrang init po ng panahon po sa pagdami po ng mga o paglala po ng ilang sakit po gaya po ng infections and respiratory illnesses dito po sa ating pong bansa? Actually, sir, wala naman po siyang direct talaga no, na epekto. Yung temperature po natin, hindi po talaga yan Mm. nakaka-apekto doon sa ating infectious na disease. Katulad po siguro ng ating mga upper respiratory tract infection at iba Mm. pa pong infection. Ang main na cause po niyan ay yung exposure po no, sa mga tao. So kapag nagkakaroon po ng handaan or Mm. nagsasama-sama po no, yung big number ng people sa isang lugar at medyo nakakalimutan po no yung ating mga respiratory etiquette, yan, Mhm. maaari pong magkaroon ng hawaan. Mhm. Siguro nagkakaroon lang po ng overlapping no kasi pag summer, yung ating mga klase po tapos na, Mhm. yung mga ano po natin no, yung meron pong mga family gathering dahil sa summer, kaya meron pong increased exposure yung ating mga kababayan. Mhm. Kaya medyo tumataas din po no yung hawaan natin ng infectious na sakit. Pero Opo. historically sir, yung mga infection natin talagang mas mataas po yan during the rainy Right. season or yung mas malamig na panahon. Kasi Mhm. during this weather,
yung immune system po natin ang naaapektuhan. Okay. Pero Doc, yung pong mga ilang mga sakit, yung mga syempre mga bata, pasintabi sa mga nag-aalmusal, yung mga galis, for example, yung pong sore eyes, ito pong mga sakit po na ito, ito po is ano no, medyo ang nakakaapekto rin po yung init po ng panahon ba dito, Doc? Yes, tama po kayo. Hindi po talaga siya yung init ng panahon per se. Mm. Ang nakakaapekto niya ay kung ano po yung ginagawa natin sa Mm. mainit na panahon. Kasi may mga iba po, no, mainit na po ang panahon, hindi pa naliligo. So yung hygiene po natin, Ah, no, yung talagang nakakaapekto. Eh ang gustong-gusto po, no, ng mga parasite na nagdudulot po ng mm. galis, ng kuto, at yung mga ibang bakterya po no na nag-i-infect sa ating mga mata at sa ating mga balat ay yung maruming skin at yung mamasa-masa no na Mhm. skin. So kung pinagpapawisan ka na nga dahil sa init ng panahon tapos hindi mo pa ugaling maligo at maglinis ng katawan, itong gusto po yan ng mga viruses, bacteria and parasite. Ah. So ang paalala po natin sa ating mga kababayan ngayong mainit ang panahon, wag po natin kakalimutan no na yung hygiene pa rin po. So maligo ng regular, kung napagpawisan na po no ang inyong mga damit, pwede po natin itong palitan para hindi po tayo maging prone no to bacterial Mm. infection and to parasitic po no na infection. Ayun po. Pero doon po sa mga bagong tuli naman, Doc, ano po yung mga do's and don'ts kapag ganito pong, kasi syempre sa summer, ang daming mga nagpapatuli ngayon, Doc, eh. Para hindi po sila, ano Yes, tawag opo. dito, ma-infection yung kanilang ano po, no? Ito pong, ano po nila, kung sa atin sa mga lalaki, parang ito yung pinaka-initiation natin, eh. Yes, opo. Siyempre, ang unang-unang dapat ginagawa no ay dapat alamin kung sino po no yung um, kapag ka medyo hindi po sigurado no at nakita ninyo yung mga gagamitin ay hindi talaga malinis at maaaring magkaroon ng infection, wag na po nating ituloy. Napaka-importante po no na doon lamang tayo sa mga professional yung alam po natin no na yung mga gagamitin ay na-sanitize at yung paraan po ng pagtutuli ay talagang malinis at hindi po magi-introduce no ng any kind of infection. So kapag katapos na at ano po no na tuli na po ang may ibibigay po kasing listahan ng gamot yung ating Gamot. pong mga Mm. doktor para dyan, no? Usually antibiotics at kung ano po yung paraan, no, ng paglilinis ng ating mga sugat. So kailangan lang po, no, sundin yung inyong mga doktor. Kung ano po yung ibibigay na antibiotic ay inumin ng tama at kung ano po yung paraan, no, ng paglilinis ay sundin. Mm. May mga iba po kasi no, na sinasabi ay wag pong maliligo kapag Mm. ka natulin, no? Hindi po yan recommended kasi syempre kung hindi ka maliligo sa loob ng 1 to 2 weeks habang ikaw ay nagpapagaling, talagang magiging marumi po, no, yung inyong katawan at very prone to bacterial infection. So pwede Mm. naman pong maligo, no? Although wag lang pong masyadong basain yung sugat kung nasaan po yung sugat natin, pero pwede pong linisin yung ating katawan para of course maging malinis po no yung area at makatulong po sa paggaling. Apo. Doc, pahuli na lang siguro po, ano po yung nais po natin po ipaalala po sa ating pong mga kababayan na mula po sa DOH para manatili po syempre na ligtas laban po sa mga anumang klase po ng sakit, lalo na po ngayong mainit po ang panahon po. Yes, muli po ang paalala po no, ng Department of Health ngayong papataas pa rin po ang init ng ating panahon at pataas pa rin po ang risk ng heat-related illness. Kung wala po talagang gagawin no sa labas ng bahay tuwing 10 a.m. to 3 p.m. manatili na lang po tayo no sa loob ng ating mga kabahayan. Kung kailangan pong lumabas, magsuot ng pananamit, magdala ng tubig at magdala po no ng panangga sa init ng araw para makaiwas po tayo sa heat-related illness. Dr. Ruel Bobis ang head po ng Disease Prevention and Control Section ng DOH CHD1. Maraming salamat po, Doc, and God bless po.
Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Masyon, intriga, issue, eye for an eye.